Hello mga kaibigan, magandang araw po sa atin lahat, no? Pag-usapan po natin tong mga kabaliwan po ng mga taong ito, no? Hindi, ewan, ano, aral naman po sila, di ba? Yan, sina Harry Roque, Robin Padilla. I think si Robin, naging criminology daw yan eh. Graduate daw ng criminology. Hindi ko alam anong nangyari sa kanya. Itong si Harry Roque naman, kilalang kilala bilang human rights lawyer. Kumbaga, ang taas ng pinag-aralan, di kampanilyang abogado. Pero ano ang pinaggagawa nila sa mga buhay nila, no? Sa, siguro kasakiman, pera, 'di ba? Kasi wala naman hong wala naman hong taong hindi masisilaw talaga sa pera eh. Tang ina. Panoorin po ninyo mga kabaliwan nila sa mga hindi ho nagti-TikTok na nandito sa YouTube. Panoorin natin. Ewan natin kung tama ba to. Bakit kailangan pa nilang mandamay ng iba? Ba't di na lang sila? So meron namang mga taong nagpapauto. Meron namang taong tigasunod. Meron namang taong himod puwet ba? Ika nga. Siguro yung mga tao na yun, yung mga ordinaryong to, meron ding kumbaga meron ding gustong makuha na para din sa kanila. Siguro exposure or bilang isang ordinaryong tao naman dun sa dahig na hindi naman nakakalubilo sa mga sikat noon, sa mga dating government official, di ba? Kung ikaw naman ay isang ordinaryong OFW lamang na nani dun sa the Netherlands o saan mang karatig Europe na pumunta sa the Netherlands, eh natural, dadalaw ka talaga doon, di ba? Kasi gusto mong makakita ng mga, hindi naman si Digong ang pasya mo doon eh. Kumbaga makita mo yung mga personalidad noon na nakikita mo lamang sa social media, sa TV, makakausap mo ngayon, makakahalubilo mo, makakasama mo sa isang hapagkainan, 'di ba? May interview mo bilang ikaw ay isang nagbi-vlog namang kuno, 'di ba? So, karamihan ganun eh. Yung mga sabi nga ni sabi nga ni Panelo, yung mga Duterte country blind blind bat ba tawag doon? 'Di ba? Napanood niyo yung interview ni Panelo dun sa bilyonaryo? Ha? Sabi niya non-educated yung mga Duterte country, which is yung mga DDS. Kasi pansin nyo, sabi niya, pansin nyo yung mga Duterte country, panalo yung Duterte, di ba? Na non-educated, sabi ganon, blind, non-educated. Wala akong binanggitan, nire-relay ko lang ho sa inyo, wala ho akong sinasabing ganon. Ha? Ang nagsabi ho nun, si Panelo. So, hindi na ho natin patatagalin to. Panoorin natin itong mga kabaliwan po nila. Any sort of one-sided social relationship where the admiration and feeling of Pinicture na kayo ng Pinicture na kayo ng mga kano. Ha? Kasi yung mga ganyan, nakikipag-usap ka sa mga karton, hindi ho normal yan, ha? Hindi ho normal yan. on the one end are not Sinusubuan mo yung karton, hindi ho normal yan. May sapi ka talaga dyan. Dalawa lang yan eh. Kung gusto mong magpapansin, talagang may sapi ka na. Ito lang naman ang tanong ko sa mga nani dyan. Ano ba ang kapakipakinabang na nagawa sa inyo ni Digong? Ha? Na para kayo ay maghimod puwet, na handa kayong makulong, handa kayong magpakamatay
baka kay Digong. Member ba kayo ng kulto niya? Nasubukan nyo bang umuwi dito nung namamahala yan si Digong? Nasubukan nyo ba nandito ba kayo sa Pilipinas? Mga nani dyan sa mga Europa. Nasubukan nyo na ba umuwi dito nung namamahala si Digong? Kasi yung mga puro salita niya, wala naman po sa gawa. Yung sinasabi nilang infrastructure, yung mga build na yan, puta, higit 200 daw. Alam niyo yung nagawa? Wala pang 20. Yung mga passport na yan, hindi sa kanya yan. Hindi niya initiative yan. Pirmado lang niya yan. At take note mga nani sa ibang bansa, lalong-lalo na dyan sa Europa. Alam nyo, ang isa hong batas na ginawa ng isang mambabatas na inaprubahan ng committee hanggang sa plenary. Alam nyo po, magiging batas po yan kung hindi ho yung galawin ng isang presidente. Bawa, naprobahan na sa plenary hanggang sa third and final reading. Magiging batas po yan kung hindi ho gagalawin ng isang presidente. Ano ang katotohanan? Kaya wag po kayong magpapalin lang kusang kani-kanino lamang. reciprocated on the other. Hindi na po magtatagal. Meron na tayong Duterte Park. Meron tayong Duterte Forest. Meron tayong Duterte Street. Maya-maya, magkakaroon na tayo ng Kingdom of Duterte. Putang ina. Duterte Forest, Duterte Street, Kingdom of Duterte. Daming nabudol ni Digong. At eto take note mga nani. Intindihin nyo maigi. Okay? Yung hindi pa ho ninyo pinapanganak, o yung gagawin nyo pa lamang ngayong taon na to, meron ng utang yon. Yung mga hindi pa ho pinupunla sa inyong mga tiyan, meron na ho utang sa Pilipinas yon. Ang gagawan po ng isang Rodrigo Roa Duterte, biniwanan na tayo ng 15 trillion na utang. Hindi natin alam kung saan napunta, baka sa Parmali. Diba? At ang European Union, magkakaroon na lang ba? A parasocial relationship is any sort of one-sided. Ito, puta. Oh, Duterte Park. oh, Meron tayong Duterte Forest. best mayor daw. Best mayor? Putang ina. Di binabao yun ng Davao. Ay nako. Wisit. So yun lang. At wag ho kayong mga manggaya ho sa mga tiga Davao ngayon na kasalukuyang hong binabayo ho ng baha. Ewan, hindi natin malaman-laman kung nasan ang problema doon. Kung nasan ba yung vice mayor. Kasi ang mayor ho nila ngayon sa Davao ay isa hong OFW. Okay? Isa hong OFW na nasa dahig. Okay? Biruin mo, yung mayor mo, hindi mo alam kung kailan makakauwi. Hindi mo alam kung kailan mo masisilayan. Tapos binoto mo pa rin. Tanga. Palakpakan yung pagkatanga ng mga taga Davao. Round of applause. Sige na. Biset.